Magandang umaga po, Mr. Chot Velasquez ng Elizalde Broadcasting. Ako po ang Executive Director. Ang fast forward po tayo doon sa pinag-uusapan po natin. No? Just in case na magkaroon po ng conviction, ang curiosity ko po, no? Dalawang bagay. Una, ito bang mga biktima na sinasabi natin, no? Biktima ng EJK, quote-unquote, will they be compensated? Na po, at ito ba ay manggagaling sa kaban ng bayan ng Pilipinas o sa ICC? Na po, so that's one. Pangalawa, what will happen to former President Duterte? Yung bang kanyang mga i-enjoy ngayon bilang presidente o past president, ay matatanggal ba yon o mananatili pa rin? So anong nakikita po natin na mangyayari doon sa future na yon? No po, ano? It's 10:04. Good morning, everyone. Welcome to another episode of The Agenda at Club Filipino, brought to you by Everything for Good Consulting Incorporated in cooperation with Impact Publishing. For today's episode, we have a very interesting topic. And given our battery of resource persons today, it will be highly intellectual and perhaps enlightening to all of our viewers. Ano po ba talaga itong ICC? Ano po ba talaga ito nangyayari ngayon sa ating bansa given that there are some developments, so to speak, and there are some pronouncements from government and from those supposed respondents in an ongoing investigation before the International Criminal Court of Justice. To my right is a known advocate, professor, and convener of Isang Bayan, Attorney Howie Calleja. Good morning, sir. Morning, sir. Morning, boss, my classmate. And of course, to my left, a human rights advocate, a member of the National Union for People's Lawyers, Attorney Christy Conti. Magandang umaga po. Okay. So, without further ado, I think we need to understand really for our viewers, ano po ba talaga ang investigasyon at ang powers ng ICC? Anyone please? Go ahead, sir. Siguro, simulan ko na lang yung palagi nating naririnig. Sabi ko nga, ang misnomer na sinasabi palagi, ang ICC ay hindi na tayo kasama o hindi na tayo hawak ng ICC. Unang-una nilang sinasabi dahil bukod sa dati tayong kasali sa ICC, tinanggal na tayo noong panahon ni Presidente Duterte. So, wala na tayong hawak dyan. Ngayon, dinawin ko lang on that point, number one, nagsabi na po yung ating Korte Suprema na anything up to 2019, kailan ba nawala? 2019, ano? 2019, tayo ay covered or tayo ay dapat sumunod sa ating treaty obligations sa ICC. So, yun po ruling po ng ating Korte Suprema. So, kung sasabihin nila, at I think yung investigasyon na nangyayari ngayon, within that 2019 period. So, lahat po yan hawak ng ICC. Pangalawang isyong sinasabi nila, gumagana naman ang ating justice system. Sabi nga nila, may nakulong na 3 pulis dahil sa EJK nung panahon ni Duterte. Sabi nila, yan preba ng EJK, no? Kung titingnan natin yung ICC, papaliwanag pa yan ni Attorney Conti mamaya, hindi lang naman dahil wala tayong justice system o dahil hindi gumagana, pero nandun din po sa charter ng ICC yung sinasabi nilang inability or incapable of giving justice, no? O yung paglabas ng justice. Ang tanong ko, yung isang nangyari yon, isang EJK na yon, ang sabi 6,000 yung EJK victims or meron pa nga sinasabi 20,000 yung EJK victims, yun ba ay sapat? 'Di ba? 1 out of 20,000, does that prove na meron tayong hustisya sa mga EJK victims, etc. So, I think those in a nutshell, no, the ICC can come in, the ICC
can enforce or can investigate, and hopefully kung sino man yung mga liable, punta natin sa rule of law at mabigyan ng hustisya yung mga EJK victim. Siguro Itanong ko na straight kay Attorney Chrissy, sinabi nga ni Attorney Howie, pwede naman nandito ang ICC, pwede pa rin matuloy. Natutuloy po ba? Is there any ongoing efforts on the part of ICC that you know of and willing to share? Yes, tuloy-tuloy po ang investigasyon ng ICC simula nung pinal na pinagpasyahan. Yung appeals chamber ng ICC, kinonsidera yung request ng Pilipinas na i-defer o ipagpaliban muna yung investigation. Nung January last year, sabi, hindi, tuloy na natin talaga to. The final decision came in July 2023. Sabi nila, walang makakapigil, mag-iimbestiga kami. Tuloy-tuloy yung investigation nila. Ang problema lang, hindi natin alam or wala itong time frame. Maski doon sa parang framework nila, sa law nila, wala namang time frame ito dahil sa investigation, ang hinahanap mo ay hindi quantity, kundi quality of the information, of the evidence. Itanong ko lang sa inyo, ma'am, na, so sinabi niyo tuloy-tuloy ang investigation despite ang Pilipinas ay hindi na member? Kahit hindi member, Paano po nangyayari yan, ma'am? meron kayong residual obligations. Nabanggit kanina ni Attorney Howie, at totoo, natapos tayo ng March 2019. Pero itong example, dati tayong member, naging bahagi tayo. FIBA, basketball. Habang habang may laro, may Filipino player, meron tayong player na napak ng US, Australia. Australia. Sinapak yung Australiano. Galit natin, umalis na tayo ng FIBA. Di na kami sasali dyan. Ganun. Palagay nyo, makakalusot na lang ng basta-basta yung player natin. Hindi. Hahabulin tayo ng FIBA doon sa nangyari habang member tayo. Hindi tayo makakalusot dyan. Kaya, kung ang FIBA ay mag-i-investigate, kahit matapos na nung pag-alis natin, valid, di ba? Tama lang na mag-imbestiga sila. Ganun yung sa ICC. Kaya nilang gawin yan even without the participation of the state, yung gobyerno, dito sa ICC investigation, kung may magbibigay ng ebidensya. Merong tao magbibigay ng CCTV, police report, o kaya kahit na anong ebidensya patungkol sa investigation, tatanggapin ng ICC. But ma'am, how can the investigation proceed without government participation? The investigation is funded by the ICC. Okay. Naiklaklaro ko, international court, hindi foreign court. At ako, tingin ko, medyo mayaman-yaman ngayon ng ICC. Nagbibigay regularly ang kanyang mga member states. At maayos yung pagpapatakbo sa kanya. Parang more than 20 years experience na itong ICC sa mga ganitong kalakaran. Kaya yung investigation nila, polished, malinis. Tapos alam nila kung saan hahanapin yung kung aling papel. Kaya ang mahirap mag-disclose at this point kasi investigation. Pero ito ang isang malinaw. Masinsin sila sa punto ng meron silang listahan ng kung sino lahat ng players. Kung tayo investigador, di ba? Sino ang presidente, vice president, sinong mga senador, sinong may alam niyan? Ano ang itsura ng PNP? Ano ang itsura ng quote-unquote DDS na as in Davao Death Squad at hindi lang basta diehard supporter nung later on. Ito, masinsin sila dahil kailangan may mukha sa bawat pangalan. In other words, ma'am, the investigation is ongoing despite Philippines is no longer a member. But at the same time, ma'am, is it possible that government can say, stop, kung sino man ang tumutulong sa inyo rito, lalo na kunyari, kayo ma'am, hala, hindi pwede, tigilan nyo yan. Pwede po ba yun, ma'am? Hindi. Hindi walang karapatan ang Pilipinas para pigilan ng isang investigation, lalo na merong tayong obligasyon na mag-cooperate dito sa investigation. Sinabi yan dun sa isang Supreme Court decision, bagamat parang mention, nung kinwestiyon yung pagkalas natin sa ICC ni na Senator Pangilinan. So, Pangilinan versus Cayetano, yung kaso, nung 2020 yata ito. Ang sabi ng Supreme Court, well, kung anong sinabi ng Rome Statute, yun yung batas na pinirmahan natin dati. Pirmado yan, ni Ferdinand Marcos, nung senador siya. Yung pagsali natin sa Rome Statute, obliged tayo dun sa terms niya. At ang terms ng Rome Statute, kaya yun nangyari, kapag kakalas ka, susulat ka,
only after 1 year effective ang pagkalas. O di 2019 kumagat. Kapag kumalas ka, Article 125, ito yung medyo sabit. Kasi, alam nga namang, exit na ako, ano ko dito, sasabit ako dito, tatamaan ako. Ang pulatilya nila sa Article 125, if there is any matter that is currently under consideration of the court, continuing yung pag-consider ng court. Yan. Hindi pwedeng goodbye. Goodbye, correct. Attorney Howie, given that in one of the podcasts ng ating former President Duterte, sinasabi niya parate, wala na tayo sa ICC, wala na kayong jurisdiction. According to Attorney Chrissy, sinasabi nga niya, well, we still have jurisdiction for those offenses committed prior to our departure from the jurisdiction or from the law of the Rome Statute. Given the political dynamics ngayon, sir, ano ba sa tingin niyo ang in your from your political perspective, how will this play out given yung nangyayari doon sa rift between the Marcoses and the Dutertes? Well, unang-una, agree ako doon. Sinabi ko na nga na covered tayo and sinabi na rin ng Supreme Court na we are bound and to cooperate within that period na tayo bound ng Rome Statute ng ICC. Pangalawa, nung abogado si Presidente Duterte, wala siyang pinanalo kahit nung piskal siya. Di ba? Nung presidente siya, sasabihin niyang hindi na tayo covered, baka madagdag to sa talo niya. Kasi mali na naman siya. Pangatlo, kung sasabihin mo yung political situation, nakita natin, sir, hinuli na si Quiboloy, nahuli na si Alice o Wamping, whatever, whatever her name is. Di ba? So, tingin natin na I think we have to commend the PNP and the present administration for enforcing the rule of law with regards to these individuals. I just hope that they are consistent, no? Not only to them, but to whoever, no? Hindi tayo namimili ng tao, whether it's Duterte or Pro Marcos or pula, puti, pink ang kulay, basta naglabag sa batas. So, ang sinasabi ko lang, political scene, tingin ko yung whatever happened with Quiboloy is a prelude, no? Tingin ko baka practice run yan kasi I think kung magtago siya sa Davao o magtago na naman sa bunker dun sa Davao, abutin na naman ng ilang linggo yan. But I think it is a prelude, a practice run na tingin ko yung sinabing walang timeline, baka ayaw lang, masyadong lang mabait ito si Attorney Chrissy, baka nandyan na rin yung warrant, hindi lang natin alam, parating na. So in other words, Attorney Howie, based on your political analysis of what's happening between the Marcos family and the Duterte family, kung sakasakaling may lumabas na warrant this year or next year, magko-cooperate ang government? Tingin ko they will enforce whatever they think is best for the people. And I think if it is for the interest of the Filipino people to have justice served, I think gagawin nila at the best of their ability. Ngayon, sabi ko nga, same thing lang yan. Kasi para mong sinabing isang ugat yang si Quiboloy at si Duterte. So, if they did it to one, sabi ko nga, I hope they just be consistent. Because there are other ways, sabi nga ni Attorney Chrissy, this is not a foreign intervention. This is an international court where we have international obligations. No? So, ituloy lang natin 'yon. Hindi naman tayo, we live in the international community. We don't live alone. Yes. So, kailangan mabuhay tayo together with other states, and that is part of our obligations to comply with that and to comply with that in good faith. Attorney Chrissy, I think we have settled already yung issue ng jurisdiction. Although iba rin naman ang sinasabi ni former President Duterte doon sa kanyang podcast nung nakaraang linggo, is it fair to say that even if, let's say, jurisdiction is being challenged, merong lalabas na warrant? Ako, sa bahagi ng mga biktima, tiwala kami na may warrant of arrest na lalabas kay Duterte ngayong taon. Dahil consistent yan dun sa framework. Simulat sa poll, sino bang kinikilalang may kasalanan sa war on drugs? Duterte.
At maski tanungin mo yung mga biktima, hindi yan maglalabas ng police report at titingnan, sino ba ang pumatay sa kaanak ko? Hindi yun ang tinuturing na most responsible. Kung sino ang kumalabit ng gatilyo, maaring ay nautusan o kaya binigyan ng pabuya. At yung nag-utos o nagbigay ng pabuya, ang kinikilala nila na may kasalanan. Kaya sa ICC, where you file cases or charge those who bear the greatest responsibility for crimes against humanity, already established. There were crimes against humanity committed in the Philippines. Ang tanong po sa investigation, isa lang. Who is most responsible? Who bears the greatest responsibility? Sa bahagi ng victims, malinaw, day one, hindi mamamatay ng ganito ang karaming tao kung hindi naging presidente si Duterte. Siya ang nangako na may mamamatay at nung may namatay, no other choice but to say, he bears the greatest responsibility. Ang warrant of arrest po ay base sa impormasyon at ebidensya. Doon pagtutukoy na ng ICC na, ito, kahit pa investigation pa lang, ito, either two things kasi yan, pwedeng summons, parang, can we invite you? Or warrant of arrest. Pag warrant of arrest, palagay ko, hindi to madadaan sa invitation. Mukhang doon sa warrant of arrest ang tunguhin ng ICC. Kaya inaasahan namin sa loob ng nitong taon, at least may ma-file na dokumento na for the issuance of a warrant of arrest. Ang tanong, malamang hindi i-public or baka hindi i-public dahil walang responsibilidad ang ICC na i-disclose ito. In fact, confidential yung issuance ng warrant of arrest. Except under special circumstances. Ang nakita naming special circumstance, in-announce ng ICC ang issuance and application of a warrant of arrest doon sa mga tingin ko hindi mahuhuli. In-announce nila ito sa presidente ng Russia, in-announce nila ito sa presidente ng Israel at iba pang mga opisyales. Ito yung mga taong tipong hindi mo mahuhuli, i-announce mo na lang sa buong mundo na wanted itong mga ito. So lumalabas, ma'am, dun sa Kaya mga no presidente, news yung is presidente good ng news. Israel at saka nung Russia, meron na pong warrant. Ay, yung presidente ng Israel, Hindi nag-apply pa lang. Tinanaw Ah. sila, mag-a-apply kami. Ang aga. Oo. Yung sa Russia, meron na. In-issue na namin to. Ang system nun parang, yan wanted yung mga yan. Pinag-aaralan namin ang kaso ng mga yan. Matindi-tindi. So similar to Russia, for instance, meron ng warrant. The challenge now is the enforcement. Yun yung... Ano pananaw niyo, ma'am? Pagdating naman, pag sakasakaling lumabas dito yung warrant, whether it's publicized or it is confidential, how can you imagine this warrant being served? Meron na tayong template sa pagkahuli kay Alice Guo, kay Kibuloy, na best friend niya. Kung sakasakaling ang warrant ay ma-issue at gusto namin na ma-issue ito laban kay Presidente Duterte, depende sa ngayon, yung parang scenario A, nasa bahay siya. Sabi naman niya, I have nothing to hide. Nasa bahay siya, nasa ilalim ng kulambo niya, kukunin na lang siya ng PNP. He will have to be turned over because essentially, it's an international court. It's the ICC asking for his custody. He will have to be turned over to another national police or Interpol. May magbubuo yung team. Maraming ibang paraan, pero ililipat siya ng international custody at dadalhin sa The Hague. Ang isa pang senaryo, ang senaryo B, hindi pa huhuli ng buhay. Sa kanyang 300 na registered firearms, sa kanyang 2,000 daw na private army, magkakaroon ng bakbakan. Pero naging indicator para sa amin ang nangyari kay Kibuloy, na hindi uubra yun Yung sabi nga ni Attorney Howie na parang practice run. Yes, kaya hindi uubra sa atin yung ratratan. Hindi naman to action movie. At maraming magrereklamo at maraming magagalit at magkakagulo talaga. Pero itong importante, to what extent? Ang nakikita ko, magiging talo si Duterte kapag naglabasan na ng armas. Dahil isa siyang pugante na rightfully hinuhuli ng gobyerno. Kaya kung papalag siya, dehado siya. And also, I think, militarily, dehado siya. Kasi PNP yan Nabanggit niyo, mama, tsaka ni Attorney Howie kanina, na there has to be some kind of police
participation. Paano kung walang orders doon sa police? Paano mangyayari po doon sa warrant na inisyu ng ICC? Sa akin, simulan muna natin, no? Bago Duterte, hindi naman, para klaro, hindi naman si Duterte lang ang nakalista. So marami sila diyang nakalista. So merong mga low-ranking PNP, may mga dating government official, may mga present government official. So tingin ko, isipin mo lang ganito lang yan. Kung 10 silang nasa warrant, for example na lang, 100, may mahuli kang isa o dalawa, the issue of jurisdiction is already moot eh. Kasi nahuli mo na yung isa. Pare-pareho na lang kayo. So it's a matter of, yun na nga, meron bang enforcement? So if it is enforced to one, it should be enforced to all. Correct, sir. Pero given that it can be enforced to one, that enforcement will still require police participation. Tama po ba yun, sir? Tama, kasi still, kailangan ng cooperation, put it this way, kailangan ng coordination with the local authorities. Kasi siyempre, it is an international body, it has no, kumbaga, the only basis or the only foothold they have here is coordinating with the local authorities. So yun ang proseso. Pero marami namang proseso yan. Nabanggit na nga Interpol, nabanggit na nga yung Committee of Nations, kasi kailangan, kumbaga, tayo rin naman kailangan natin ng tulong nila So pag nag-deny tayo, ibig mong sabihin, pag tayo naman nung humingi, i-deny din tayo. So it's a matter of quid pro quo din yan So sir, kasi yung PNP, hindi gagalaw kung walang basbas ng DILG. Ang DILG hindi gagalaw pag walang basbas ang commander-in-chief natin. Are you saying if walang blessings from our President Bongbong Marcos, lalabas merong foreign police na papasok sa ating bansa? Hindi ganon. Pero sabi ko nga, it's still coordinated with our local authorities. And sabi nga natin, parang dry run yung kay Quiboloy to me, that is the acid test already, if it can be done. No, I mean, the government can just say, we will just, it's not that we are enforcing anything, but we are just complying with our international obligations. No, it is not, pwede nilang sabihin nyo na, hinayaan lang namin sila, mag-coordinate sila with our police. Hindi na namin pinakailaman kung anong coordination ang ginawa nila. So pwede naman yun. I mean, that can be, tingin ko, ganun din yung sinabi. Remember, nung kay Quiboloy, sabi ni Presidente, it is a police matter. It is not something that I have anything to do. So, yun din naman ang sinabi. And I think I applaud General Torre for doing it peacefully and doing his job. I mean, nakuha niya si Quiboloy. Whatever happened, nagawa yan peacefully, walang dumanak na dugo. So, I think, yun nga, sabi ko, para yan, para yang dry run. And hopefully, kung mangyari man ito, sabi ko nga, wala rin namang kumaga injury o harshness na mangyari. And sana it would end up into a peaceful manner. Sure. Isingit ko, baliktarin ko naman, isipin natin yung kay Alice Guo. Ganun ang mangyayari. Si Alice Guo hinuli ng, hinuli ng Indonesian police, within hours tinurn over sa Philippine police. Ganon ang magiging role, yung role ng Indonesian police, yan ang magiging role ng Filipino police pagdating ng issuance ng warrant kay kung sino man sa Pilipinas. Tama, hindi lang against President Duterte ang warrant na lalabas man lamang. At least 5 other officials are under consideration or are suspects. And this is official from the ICC. Alam mo, nung sinabi mo yan, Attorney Chrissy, nalaman ko, wag ko nang sabihin, pero yung isang senador dyan na mas konti ang buhok sa akin, yun din ang sabi niya hindi na siya alis ng Pilipinas kasi pag alis niya doon, baka kunin siya. Yun yung proseso na sinasabi natin pwedeng kunin from another country. So, isipin nyo na lang kung sino siya. Bato-bato sa langit. Temporarily leaving the case before the ICC, kayo ba, Ma'am Attorney Chrissy, dun sa mga kliyente ninyong victims, is there any pending process that you're doing for seeking justice domestically?
Yes, actually, Nasaan na po ba tayo nung stage? naka-anim kaming kaso na nabuo, ang tawag na case building, na pwedeng isampa sa korte dahil kilala mo kung sino ang pumatay at ito ang krimen nila, murder. Sa anim na yun, unfortunately, 3 tsugi ka agad. Yung 3 medyo umusad. Yung isa, naka-conviction kami. Nung June, may conviction ng 4 na pulis Caloocan sa pagpatay ng mag-ama sa Caloocan, sa Bagong Baryo noong September 2016. Kasagsagan to ng patayan talaga. Grabe. Mong araw ngang yun, parang 3 yung tinuhog na patayan daw ng same team. Yung conviction na yon, unfortunately, would probably be one of the last that we can, that's the best we can do. Hindi naman ibig sabihin na nakaalis na si Duterte, nalutas na yung mga kaso. In fact, sa karamihan ng patayan, riding in tandem, vigilante killing, hindi pa rin natin kilala kung sinong gumawa. At importante yon, bago ka makapagsampa ng kaso, kilala mo kung sino, alam mo kung paano pinatay, at may ebidensya ka. Yan ang hanggang ngayon, kulang pa rin kami. Kaya kung domestic proceedings, noon pa lang sabi namin, nauna talaga kaming nagsampa ng kaso dito March 2017, nasa ombudsman kami. Sampa kaming kaso. Yun yung napanalo na namin recently. Isipin nyo, 2017, 2014, 2024, 7 years. After noon, sabi namin, teka, ang daming namatay, libo-libo, 3 pa lang na-file namin ng 2017. Palagay ko, hindi na ito ang tamang landas. Maghahanap tayo ng iba pa. At yung nakita namin ay ang posibilidad ng International Criminal Court ay makapagbigay ng hustisya, hindi lang sa iilan, kundi sa lahat. Is it safe to say, ma'am, given that there was a conviction, at least for these 3 individuals who participated in the supposed drug war, sufficient proof to support that there was indeed an EJK which was authored or directed by the main respondents in this ICC case? Ang problema hindi medyo bitin yung justice system natin. Ang kinasuhan yung kumalabit ng gatilyo. Hanggang dun lang yung aabutin ng kaso dahil alamin sino ba ang nakabaril dito. I-cite light ko yung kay Jemboy. Nangyari pa nga, maraming bumaril kay Jemboy. Naalala nyo, yung bata sa Navotas na sumakay ng bangka, sumampa. Binaril siya ng maraming pulis. Pero nung nagkaroon ng forensic investigation, sino ang bumaril, kaninong bala yung tumama sa ulo na fatal shot, sa isang pulis lang. At siya lang ang nakasuhan at na-convict. Kaya medyo bitin pa ang ating justice system dahil yung mismo na pumatay, yun ang kinikilala. Hindi pa naaangat dun sa level na ni team leader nga, hindi isama ng ombudsman Sabi namin dapat kasama kasi pinlano nilang patayin. You have no proof, you have no... Ang hirap. Kaya sa ngayon, tanong ko, meron bang kaso si Duterte na hinaharap? Muntik na. Yung grave threats. Meron bang kaso, pero meron ba siyang ibang kaso na hinaharap patungkol sa war on drugs? Wala. Meron bang investigasyon? Judicial investigation dito sa kaso niya? Wala. Ang only... In the domestic court. In the domestic court. Dito sa Pilipinas. Just to be clear. Pilipinas. Wala. Walang nangangahas. Ang isa lang na mukhang medyo kinaya. Nag-imbita po ang House Committee on Human Rights kay President Duterte na sumama o umupo doon sa investigation and extrajudicial killings. Ito na yung Quadcom ngayon na tinatahi. May POGO, may EJK. So, may imbitasyon sa kanya, standing. Hindi pa rin naman siya sumisipot. So, essentially, he's not being investigated. He is not facing any investigation. Is it safe to say, ma'am, yung mga transcript of the hearings sa Quadcom in relation to, let's say, extrajudicial killings, given meron ng isang former police officer, meron isang prison executive that said many things that can somehow help itong ICC. Sa tingin niyo, ma'am, meron ng kopya ang ICC investigators ditong mga to? Meron na yan. Tsaka kung ano man, magkakaroon sila niyan. I think that ko lang doon is yung investigasyon niya domestic, no, we have to remember that, pero ongoing yung ICC o yung international investigation. Kaya nga sinasabi namin paulit-ulit na hindi naman proof
yung wheels of justice system na meron kang isang conviction. Kasi sabi nga natin may 6,000, depende yan na PNP records, may 20,000 na yun ang sinasabing undocumented records, paano naman yung hustisya sa kanila? Ang hustisya ay hindi para dun sa isang tao, but para sa lahat. If we can, kung hindi makamit ang hustisya for this 20,000, o sabihin na natin 6,000, then that's why tayo dumadalog sa international court because it is a crime against humanity. At maalaala ko, siya na po ang nagsabi na talagang this is a war on drugs. At alam nyo na yung Operation Tokhang, ginawa yan nung panahon ni Duterte at pinirmahan nung buti ikaw, puti buhok mo. Yung isa doon, walang buhok eh. Diba? So, hindi ko na lang ho alam. Bahala na ho kayong magsabi kung sino-sino yung mga yan nakasama pang iba. Pero dahil dyan nabanggit nyo, ilinaw din natin. Buhukan talaga. Yung malinaw yon, no? So, ano po ang kaso sa ICC? Crimes against humanity. Ano yung mga kasong na-file sa Pilipinas? Murder, homicide, 8 years. Ganyan. Sino ang iniimbestigahan sa labas ng bansa? Yung mga mastermind. Sino ang iniimbestigahan sa loob ng Pilipinas? Yung pulis na bumaril. Maski DOJ ang sinisilip. Yung mga team-team. Kaya hindi pareho ang kanilang investigasyon. At yun ang sinabi ng ICC. Magtutuloy kami. Kasi walang nangyayaring katulad ng investigation namin dyan sa Pilipinas. Bitin kayo. Kami ang magbubuo ng kwento. For the benefit of our listeners and viewers, ma'am, has there been any previous arrest, conviction ng ICC on crimes against humanity? Kung meron man, pakisabi na lang kung sino-sino sila, nasa na po sila, gaano katagal ng yung proseso, para alam lang natin na it can happen because it has happened before. Marami, hindi ko lang maisa-isa, pero halo-halo din kasi yung mga krimen sa ICC. Merong war crimes at karamihan nung iba doon nako-convict. Sa crimes against humanity, merong mga ilan na. Pero ito, ang ICC ngayon ay may hawak parang 6 na nagsiserve ng sentence. Talagang convicted. At Sana ako lang, ma'am. eto saan? Yung Ang ICC ay wala pong kulungan at wala din silang pulis. Korte lang sila. So sabi nga namin, ang magsiserve ng mga warrant ng ICC ay national police ng mga member state. Sino ang magkukulong kapag convicted na? Yung mga bilibid ng ng mga member states. So kung ikaw member ka ng ICC, pwede mong i-volunteer yung kulungan nyo, yung bilibid nyo. Kaya merong nagsiserve ngayon sa Belgium, nag-volunteer din ang The Hague, ang Netherlands. Nag-volunteer din sila, dito kayo sa amin. Hindi ko alam kung sa UK meron, pero parang yan yung mga options. Usually mga European countries. Sayang, give up natin yung chance na mag-host din tayo ng convicted ng ICC. Di sana, dito ka sa Pilipinas. Pero hindi pa naman huli yung panahon. Pwede pa ulit tayong bumalik sa ICC para lang may makaranas naman ng bilibid. Pwede naman, on that note, pwede naman pagkahuli, pwedeng ikulong sila dito eh. Pagka we resume our membership sa ICC, we can host them here. Pero siguro baka gusto ni Duterte and company mas masarap daw ang pagkain sa Germany at saka sa The Hague. Baka gusto nila makulong doon. No. Attorney, Yung detention mo habang kulong, mukhang doon. Kaya ako, enjoyin talaga nila. Maganda yung kulungan. you said something, Attorney Howie, yung if ever we resume our membership, what does it take and how long does it take? Well, we just have to, first it's an executive or decision. So the president has to sign that we again has to be a member, to be a member of the Rome Statute, and then that statute or the treaty will have to be affirmed in the Senate. So madali lang naman yun eh. He can sign and then it can be ratified in the Senate. Kung he has the numbers in the Senate to ratify it, it can be done. And then if they want to have Duterte in the Philippines, pwede na lang, kunyari, napunta sa The Hague yun, tapos sabi na we now sponsor him. Pwede ibalik kung gusto. That is a possibility. But of course, we have to be a member state again to do that. But it has to be initiated by our chief executive. Of Otherwise, nothing can happen na we can go back
and be part Yes. of the ICC. Because it's a treaty. It's a treaty obligation. It's a community. It's an international obligation. So it has to be an executive to sign. Then under our laws, ratified by the Senate. So it's very clear na merong executive action and decision that has to be made, and at the same time concurrence by I think two-thirds. yun, sir, diba? Two-thirds by the Senate. A few more questions from both of our panel members, no. Attorney Howie, matanong kita in your capacity as a convener of one of the organizations that promotes rule of law and good governance sa isang bayan. What do you think your group or your coalition can contribute to whatever is going on with respect to this potential ICC warrant forthcoming? Well, first and foremost, we are in the forefront of yung education ng tao. Kasi nga sinasabi natin, yung sinasabi nilang walang jurisdiction, hindi pwede, etc. etc. We are doing our part. Yung may podcast din, may mga talakayan kami. With that, no, na sinasabi namin na itong ang kaso ni Pangilinan versus Cayetano, decided na yan, nasa Supreme Court case na yan. Tapos tuloy-tuloy yung ating kumbaga dissemination for everybody. And sabi ko nga, whatever si Chrissy kasama ng NUPL, kami naman, I think alam nila na yung opisina rin namin at yung iba naming kasama, kung kailangan nila ng abogado at kailangan nila ng whatever resources, andyan yung isang bayan, andyan din yung opisina namin to help whatever is there. Kasi meron din mga, siyempre hindi rin natin masabi na yung detalye, pero merong mga ibang witness na tumulong din kami. Alam ni Christian, nandoon na sa The Hague, no? Hindi ko lang sasabihin yung detalye, pero in one way or the other, nakatulong din kami para matupad na nandun sila para nga makuha yung kanilang mga testimony at makatulong sa investigasyon. So it's really both an enforcement and a legal question, no? Of course, on top of it is the political will on the part of our government. Matanong kita, Atty. Chrissy, no? Again, yung participation ng isang bayan, according to Attorney Howie, is really more of education. Ano naman ang NUPL? What do you think the members of NUPL can do given the challenges that I'm sure you have anticipated already itong pagdating ng warrant? Pagdating ng warrant, nandun kami sa gilid, tabi ng pulis. Tatabihan ko si Attorney Chrissy. Ito pong NUPL, nagbuo naman talaga kami ng legal team na magfo-focus dito o kaya tututok talaga dito sa ICC. In fact, ang legal team po namin ay meron sa Iloilo, meron sa Cebu, meron sa Mindanao. Kasi yung mga victims na tinutulungan namin, all over the Philippines. Ilan kayo, ma'am, sa NUPL assigned to this particular EJK case? Parang yung team namin at least 8, core na mga 8 lawyers, plus more. Kasi ang nangyayari, yung mga lawyers namin may hinahandle na cases. I-input sila. Pero hindi sila parang considered within the core. Pero yung 8 na ito ang nagtatrabaho dun sa mga submissions sa ICC. And even, yung iba pang submissions sa iba pang international tribunals or offices, including the United Nations, Office of the High Commissioner on Human Rights, or even the Human Rights Council. Tinutulungan namin ang isang organisasyon, ang pangalan, Rise Up for Life and for Rights. At grabe yung dedikasyon ng mga nanay. Konti na nga lang yung role namin kasi isipin mo yun, abogado, ikaw pa yung magko-console dun sa biktima na magsa-psychological assessment. Counselor. Yung Rise Up, both church workers and the victims themselves are operating in the sense that they can self-regulate their emotions, meron silang psychological processing, at ang nakakatuwa dahil hawa-hawa talaga sila ng ng sipag at tiyaga. Sila na yung kumuha ng police reports nila, sila yung nag-aayos, at buti na lang ang role talaga namin ay mag-ayos ng dokumento, i-analyze ito, gawin yung mga dokumento. Ngayon sa enforcement, technically wala kaming role. Pero syempre, nandun kami mag-abang kung may legal issue na sisipot. At isa na ang nasipat namin, si Harry Roque, na magiging abogado daw ni President Duterte kung maging akusado siya. Actually, lito na nga ako mismo kasi
technically, wala pang warrant. Technically, hindi pa siya named, gano'n, hindi pa akusado. Pero si Duterte na rin nagsasabi, inintay ko yung ICC, naghahanda ako ng defense. Kaya ako, sige, maniniwala ako sa'yo, ikaw ay akusado. Kasi aminado ka na. Pero anyway, kinuha na daw niya ng abogado, si Harry Roque. At sabi niya, questionin niya sa Supreme Court yung warrant of arrest kung dadating man ito. Kaya yun yung nakikita kong papel ng mga abogado. Panindigan na balido ang warrant of arrest ng ICC. Pero ano ko lang, Chrissy, kasi baka by that time, kasi may warrant na rin si Harry Roque, baka nakakulong na rin. Pero, Attorney Chris, pero ilan members ngayon sa NUPL na currently as a whole? And for any aspiring lawyers ngayon, nagbabar exam yung mga kasama natin na potential sa legal profession, parang ano yung proseso para maging kasama doon sa team? Una, maging member sa ng NUPL. Ang NUPL, mga 250 lawyers all over the Philippines working in full-time and part-time capacities. Meron nga kaming member na sa gobyerno, meron kaming member na huwes, ganon. Kasi as long as you believe in the principles of NUPL, pasok. You just have to be endorsed, sign up, at meron kaming discussion. So, people's lawyering is a must. Parang ano ba ang ginagawa ng people's lawyer? And essentially, you perform any of the work or activities of NUPL, then you could be considered a member. If you volunteer specifically for this topic, mas maganda. Meron nga lang kaming nag-volunteer. Sabi niya, attorney, gusto ko dito. Ano siya? BBE. BBE ba to si Josh? Volunteer siya, sabi niya, ICC ako. Aba, na-distract na. Kasi meron kaming red tagging cases. Meron kaming, nag-handle kami ng terrorism cases na ito yung abuso ng Anti-Terrorism Act. Aba, na-excite na. Dito po ako, tutulong ako dito. So yun, nalito na siya. Lahat na. Tumulong na siya. Kaya interesting din talaga kasi aside from the ICC case, there's a lot of other cases because there's a lot of abuses going on. Hindi kaya mas maganda na gawin parang some hours. Parang tambay hours? Hindi, no. I mean, parang part of the required hours on the part of the Supreme Court. Lahat kayong mga abogado, being officers of the law, baka pwede naman kayo mag-render ng X number of hours in organizations like NUPL. May ganyan na po na iniisip yung ULAS. Ito yung nagsimulang malas. Okay. Pero yung ULAS, yung Unified Legal Aid Service, requires about 120 hours or 60 ba? 120. 120. 120 for the MCL. 120 for the MCLE. So yung 120 hours, every year, ang mga abogado ay dapat mag-render ng pro bono legal services. At hindi pa required kasi hindi pa pumapasa yung papeles. Pero malapit na. But that's at the level of the Supreme Court. Yes. Diba? Actually, okay po yun dahil, kumbaga, parang ang punto ng Supreme Court, bawat isa dapat tubuan din naman ng konsensya. At saka, I think, there are a lot of law offices, kami na rin, alam ni Attorney Chrissy, na hindi kami member ng NUPL, but our law office kasama at kumbaga ka-coordinate nila. Kung kailangan nila, pwede namin i-appoint yung aming abogado to help them. Kaya yung opisina ni Attorney Mison, pwede rin sumama. Ito pala mga... yung sa amin, sir, kasi nung naging a year after I became a lawyer, I joined the Integrated Bar of the Philippines National Committee on Legal Aid. So I rendered legal aid work, and at the same time, I co-authored the creation of the legal aid clinic in one of the law schools at the University Belt. So ganun sana, I think, especially pag mga fresh graduates, di ba? Para maganda talaga merong advocacy in terms of, let's say, rule of law, whether good governance, but, proper administration of justice. At saka, ang importante kasi dyan ay yung information and fact gathering . At hindi ka naman kailangan abogado, kahit na, at sabi mo nga, estudyante, kahit na intern, kahit na legal aid, kailangan yan kasi kailangan maraming facts na mahalungkay o makuha. Okay. Alam nyo, na-realize ko lang, hindi lang tumutulong, kumbaga, importante yung abogado, true, pero
sabihin ko na, public naman, may taxi driver na naglista ng mga naging biktima ng EJK. Ano lang siya, kasi nakikinig siya lagi sa radyo. Handwritten list ng mga namatay, 6,000 pangalan sinubmit niya sa amin. Yung ganong klaseng trabaho at ganong klaseng input, appreciated. Maski hindi abogado, maari pong magbigay ng impormasyon o tumulong dito sa advokasya o sa trabahong ito. Galing nun. I think that story is worth to be shared. Ano, basta Pilipino na may pagmamahal sa kapwa Pilipino. Thank you. Thank you, Attorney Chrissy. Thank you, Attorney Howie. Let's open the floor for questions. Ma'am, unahin ko muna siya. Go ahead. Kindly state your name, your organization, and address the question to whoever you want. Magandang umaga po, Mr. Chot. Well, first kung sasabihin natin kung may enjoy niya, wala naman siyang immunity dito sa ICC. That's why nga may warrant, hindi na question yung immunity. It's a question of enforcing, no? So, klaro yan, pwede siyang kunin at pwede siyang i-indict, pwede siyang kasuhan doon. Ngayon, kung nasa sa ICC na yan, later on your other question, kung kasama yung mga, let's say, danyos doon sa mga sa mga victim. So, tingnan na lang natin kung anong kalabasan ng korte. But I think si Attorney Chrissy can add to that. Yung ano ko lang, hindi ba hindi ba pag former president may PSG pa rin? Yes. May mga benefits Malagay siya. ko hindi na matatanggal. hindi niya kung convicted siya at nakakulong siya na guarded, hindi niya na kailangan yun. Makakatipid-tipid tayo doon. Pero dun sa compensation, the ICC has a Victims Trust Fund na voluntarily nagko-contribute yung mga bansa. Kaka-top up lang, kaka-load lang, kumbaga. Parang France. So yung mga bansa, dahil kita nila na maraming nangyayaring atrocities sa buong mundo at actually ang isang daw clincher, yung Ukraine kasi, kung sakaling magkaroon ng conviction, di saan kukunin yung yung danyos dyan? Nagbuo sila dito sa Trust Fund for Victims at ito ang pwedeng panggalingan ng compensation or damages sa victims. Of course, may iuutos pa rin dun sa akusado. Pero sa dinami-daming biktima, hindi niya kakayanin yun. Kaya nakasupplement yung Trust Fund for Victims. Yung uri lang ng danyos, iba-iba. Kasi baka inisip natin, ito, 5,000 sa'yo, 5,000 sa'yo. Hindi ganon. Baka magkakaroon ng usapin ng parang collective reparations, memorial, o magtatayo ng livelihood, o i-rebuild ng isang community. Kasi sa ibang bansa, yung damage nila, binomba yung church, i-rebuild yung church, and so forth. So, ganong klaseng reparations. Kaya, baka, bago ko pangunahan, baka wag niyong isipin po ng mga biktima na makakakuha kayo ng pera outright. Baka hindi yon, pero meron. Sorry lang. Pero just to be clear, it will not come from the buckets of the Philippine government, kung hindi tayo member. Okay. At saka, kung member tayo, at magko-contribute tayo sa trust fund, pwede. Pero kung hindi, Follow-up ko lang po dun sa may question na, dito kasi sa atin sa Pilipinas, pag natalo ka sa lower court, merong Court of Appeal. No? Tsaka pwede ba, Supreme Court. Eto, parang ICC lang di ba? Meron bang pwedeng pupuntahan after pag nagkaroon ng conviction? No? sa ICC din. Kasi ang ICC ay whole court in itself. So, meron siyang prosecutor. Meron siyang lower court. Ito yung mga trial chambers. At bubuo din siya ng appeals chamber. Yun na yung Supreme Court nila. Pag yun ang nagsabi, tapos. Okay, thank you po. Okay, go ahead please. Good morning. I'm Susan Amoroso, editor of Puersa and Onboard Shipping and Travel. My question is addressed to all three of you. Kasi sa tingin ko, why si Putin and Benjamin Netanyahu were publicly denounced by ICC as wanted or meron silang arrest warrant. Pero, politically motivated ba yon? Kasi hindi naman nabibigyan ng arrest warrant yung mga big-time leaders of countries like China, like Xi Jinping. Wala bang human rights violations ang China? And kung dito naman sa Pilipinas, wala bang human rights violation ang National People's Army, NPA?
CCP Philippines, whatever. Tapos si Kibuloy, hindi ba siya pwedeng kasuhan ng ICC? Siguro si Attorney Chrissy can elaborate, no? Pero sa pagkakaalam ko, wala namang, kumbaga pag naglabas ng warrant, hindi obligasyon ng ICC na i-publish yung warrant, tama ba? So, kumbaga hindi katulad sa atin, walang obligation na isa publiko 'yan. It is up to the ICC whether they would like to make it public or not. So, malay ba natin baka kahapon pala, last month, lumabas na pala yung warrant ni Duterte et al. Hindi ko alam, di ba? I mean, it's not their obligation. Ang pagkakaalam ko lang doon kay Putin at kay Netanyahu, mayroon silang investigasyon. I think it is a process of the difficulty to arrest. That's why you just make it public, I think. And then kay Xi Jinping at doon sa iba, I don't recall any case complaint against them. So kay Kiboloy is a regular crime. It's a high crime, but not it is a crime against humanity. Kasi may mga na sex traffic siya. So it's crime against, kumbaga it's under the regular laws, no? So hindi naman siya under ICC jurisdiction unless may magkaso ng crimes against humanity again, no? For whatever reason. So sa akin yun po ang, unless may dagdag si Attorney Chrissy or si Attorney. Una po, sa ICC, katulad po ng mga korte natin dito, kailangan pong may magreklamo. O kaya, may ibang pagkakataon na yung prosecutor ay motu proprio nagko-consider ng kaso. Pero, klaro, magsisimula yung proseso kapag may papel. May nagreklamo, merong impormasyon, may hawak, may basehan para magsimula ang preliminary examination. Okay. Kung wala, baka hindi umabot doon, no? Kaya ang hirap pong asahan na yung ICC, lahat ng problema sa mundo ay sisilipin nila. Pero ito, 4 lang po ang klase ng krimen na kinikilala ng ICC. Kasi, briefly yung konteksto ng ICC, tinayo po yan dahil na-realize nila pagkatapos ng World War II, may makakalusot at makakalusot na mga kriminal kung yung gobyerno nila ay proprotektahan sila. Ang example nun nga, yung Germany. Kasi yung ginawa ni Hitler ay government policy, kaya kapag bumalik ka sa German courts, anong kaso nila? Malamang wala. So sabi nila, teka, merong matitinding kaso na talagang labag sa pagkatao natin bilang tao, hindi natin kaya. Kaya international court ang kanilang binuo. Ang ICC ay may 4 na krimeng kinikilala na kahit saan yan maganap, sige, kung member state ka, kikilalanin namin. Una, crimes against humanity. Krimen laban sa sangkatauhan. Medyo klaro. Murder and other inhumane acts, persecution, etc. Pangalawa, genocide. Yung pag-ubos, paglipol ng isang klase ng tao. So, kunyari, ethnic group, political group, etc. Pangatlo, war crimes. Kasi, yun nga, sa war crimes, doon mo makikita na pag uwi mo ng bansa mo, hindi krimen, yun na nang rape ka ng ng kalaban mo. Kasi you were just a soldier. And yung pang-4, at dito, umatras ang US, crimes of aggression. Yung parang mangingialam mo dun sa ibang bansa, most especially. Umatras dito yung US kasi parang kami yung makakasuhan ng crimes of aggression. Yung pambubuyo ng maggera nga kayo sa ibang bansa. So itong 4 na krimen, kung ganito ang qualification ng krimen, maaring i-report sa ICC at pag-aaralan nila. Ang klaro dun sa warrant of arrest, hindi po yun nanggaling sa bula o bigla na lang sumulpot. May ebidensya. Kaya importante po yun na kumpleto yung makakarating dito sa ICC at in a way ay reliable information. Hindi lang chisms o kaya mga haka-haka. Kaya itong kaso dito sa war on drugs sa Pilipinas, kumbaga, komportable kami na sabihin, may ebidensya, may pinangahawakan kami dito. I think siguro i-clarify lang natin yung proseso, Attorney Chrissy, na once you file a complaint in the ICC, hindi naman automatic may warrant. Meron silang, yun nga sinasabi kanina ni Attorney Chrissy, na preliminary examination. Yung preliminary examination, yun yung paraan na pag
paglukom ng ebidensya, pagtingin, pag-interview ng mga testigo, at kung sa tingin nila merong basihan, doon pa lang sila lalabas ng warrant. Kung sa tingin nila wala namang basihan, pwede nilang isang tabi ito at i-dismiss. So, sa tingin nila, kung lalabas yung warrant, sa tingin nila, meron na rin talagang high probability na itong mga kinumplain talagang nangyari at nangyayari. So, ganun ho yung proseso. Para lang klaro. Itutuloy ko na, Attorney Howie. So, in other words, kung nasa preliminary examination stage pa lang tayo ngayon, nasa investigation na pala tayo. Oh. Correct. Yes, okay. In other words, it's just a matter of determining identity. Oh, yes, that's why lalabas yung warrant kasi tinignan na nila, talaga bang nangyayari ito? Talaga bang may EJK na nangyayari? Sino ba ang mga responsible dito? So napunta na tayo sa level. Kasi kung sa tingin nila sa examination nila, wala naman palang EJK, hindi naman pala nangyayari yan. O kaya nasusolusyonan naman pala ng ating judicial system. Hindi sila aabot sa isang level. Yes. Pero ngunit na-establish nga nila yan, nandito na po tayo sa investigation level kung sino-sino ang mga responsible sa nangyaring ito. Nice. Thank you, Attorney Howie. Any other question? Okay. Last one? Okay. Yes, sir. Morning. Good morning po, Sherry Ann Torres, ABS-CBN. Unahin ko lang po si Attorney Tracy. Ma'am, kanina na-mention nyo na meron kayong hope na by the end of the year, hopefully magkaroon ng arrest warrant. Ano po yung pinangahawakan na basis po ninyo? Yung mismong pagbukas ng investigasyon ng ICC, nakapangalan na si Duterte. Kaya sa bahagi ng ICC, meron na siyang, kumbaga, suspect, simulat sa poll. Ang nakapangalan dun sa request na buksan ng investigation, dun sa pagsasara ng preliminary investigation, ay 3. Duterte, De La Rosa, Albayalde. Kaya itong 3 to, ang nanganganib na mauunahan ng warrant of arrest. Yung kay Duterte lang, kaya medyo kakaiba, ay dahil iba yung karakter niya political, political actor. Yung dalawa, implementor. Kaya sa pagitan sa kanilang 3, siya ang nag-isip, siya ang nag-utos. Kaya sa tinakbo ng 2 taon na halos yung formal investigation, tuloy-tuloy na tayo. Palagay namin, kompleto na, may hawak na yung dokumento. Kaya balikan ko yung kay Senator Trillanes. Kahit paanong maniniwala ka no? Naging Sa guest kanya namin siya, sinasabi niya within the year. Nung last May pa, sinasabi ni Senator Trillanes. Medyo sumasablay lang dun sa month. Pero naintindihan ko kasi maski kami, medyo, sabi natin, nababagalan din dito sa ICC dahil iba ang paraan nila. Napakasinse, maingat. Kaya, buti nga, sabi namin, dapat ganito din sa Pilipinas. Bawat papel doon may number. Bawat victim may number. Paano ba ito? Pero ma'am, ang basic, ano po ba yung information na nakakarating sa inyo? Kasi para sabihin nyo na parating, may movement. Tuloy-tuloy ang investigation. That we can confirm. Wag na lang tayo dun sa mga detalye. Pero tuloy-tuloy ang investigation. Nangangausap, nag-aayos. Ang sa amin, ang siguro parang cue is that we should be ready for trial. And trial can only begin if a suspect is already in custody. So yun yung una, hope yon, pero hindi siya baseless hope. Meron kaming pinagbabatayan dun sa pag-asang yun. Ang end of the year din kasi ay pagbabalik tanaw ng Office of the Prosecutor dun sa mga naging activities niya, magre-report yan. Kaya either at the end of the year, i-report niya, tuloy pa rin ang investigation, hindi pa kami tapos, or sarado na at tapos ng investigation. Alam niyo yun, yung mga naghahabol end of the year, ng accounting, ng budget, end of the year, magkakaharap-harap ulit sila. At doon palagi ko, posibleng magkaroon ng framework o ano pa bang kulang nyo. Kaya abang-abang siguro.
Siguro, kung pwede lang ako mag-fearless forecast, pero pwede naman ako magkamali sa buwan. Di ba? Okay, pero tingin ko, klarado na may lalabas na warrant. I think na-establish na natin yon. Ang tingin ko lang, sana hindi ako mali, pero kung mali, sorry na lang. Pero tingin ko, hindi lalabas ng mga filing ng candidacy yan, lalabas na yan. So, mga September, October yan, tingin ko. Pwede nating ilaban sa pustahan yan. Tanggalin na lang yung buhok. Tapos isa, dagdagan ng buhok kung ano. Ganon na lang yon, di ba? So, tingnan na lang natin. Attorney Okay. Son, can I have 2 more questions lang po? Ah, 2 more questions. sure, okay. One for Attorney Calleja kasi yung isang bayan kasi, yun nga, you mentioned yung filing of candidacy. Syempre, painit na po ng painit yung halalan. Yung isang bayan po ba, nakatingin na kayo doon sa mga possible groups or possible personalities na tatakbo sa Senate na eventually i-endorse din ng isang bayan? Yes, kinakausap na namin yung ibang personalities. Pero at this point, unlike nung 2022, we are, kumbaga liniligawan namin yung mga kandidatong tatakbo. At this point, we decided na para hindi kasi remember may time na we suggested sana itong tumakbo, pero later on sabi nila ayaw nila or umatras sila. So what we are doing now is we are talking to them. Now who will file? Ang filing is October 1 to 8. So after that, pati kasi yung change up to 1 to 8 na lang eh. So malalaman natin kung sino yung mga kandidato on the 8. So we will come out with our 12 suggestion or list after malinaw kung sino yung mga tatakbo. At this point, we are making our talks pero we will come out our list after malinaw na kung sino yung mga tatakbo. At para klaro lang, ang isang bayan tuloy-tuloy ang ating laban. Number 1, kung maalala nyo, kami yung nagkaso dun sa confidential funds against the Vice President. At ngayon, dinalabanan din natin yung PhilHealth issue. We wrote the Secretary of Finance to hopefully stop it. But kung hindi niya mahinto ito, I think we are, kumbaga naghahanda kami ng isa pang kaso to stop this PhilHealth transfer. Sir, last question. To you, Attorney Mison. Sir, being the former BI commissioner, kasi di ba, for a number of times, nagkakaroon, last week pa to sir, kaya lang iniwasan mo ko. Kasi sir, for a number of times, nagkakaroon po talaga ng change in leadership doon sa BI. Laging in hot water yung chairman, yung commissioner. And then the last, yung latest na casualty nga po is si Commissioner Tansinko. So, in reality ba, sir, what should the public understand? How difficult really it is to, yun nga, ang usual explanation kasi, yung guarding the ports, the boundaries, etc., etc. Pero how difficult it is to not just guard the ports, but to also discipline, the erring immigration officials, yung mga loopholes po ba, sir, pagdating sa mga ganitong klaseng issue? It takes serious leadership and cooperation from everyone concerned. Yung border security and border management should not be given to just one agency. Ang sinasabi ko noon pa, kapag umabot na sa border, yung dapat hindi makalabas at dapat hindi makapasok, it's already beyond the Bureau's lookout. Kumbaga, kami yung last defense, pero sana man lang, hindi na umabot yung mga ganong klaseng tao doon sa border natin. So, yung mga ganitong pangyayari, yes, we can fault some members of the Bureau of Immigration, but at the same time, in the first place, dapat wala sila doon sa border eh. So, there were some people who helped these bad people to manage to be in the border. So whether it's other law enforcement agencies, sana man lang dun dapat ma-curtail kagad yung mga ganong klaseng incidents. So I've been saying this many times before I left the bureau na magkaroon tayo ng interagency either a task force or a sole department
of border security and management in such a way, yung elements ng police, ng Coast Guard, ng NBI, that deal with border security emerge into one department similar to what happened in the US. Nagkaroon ng Homeland Security. So, hindi ko alam kung ano nangyari na doon. Dati, napag-usapan na namin yung together with the Bureau of Customs and Coast Guard, pero mukhang hindi pa napapansin masyado. But I think it's high time to revisit yung ganong klaseng proposal. Thank you, ma'am. So alam mo na yung magaling na BI. Dapat ang tanong mo kung tatanggapin niya kung siya yung ilagay. Anyway, I think sir, hindi niya tatanggapin eh. Kasi wala pa yung recommendation niya. Biro. okay. We're actually out of time, but given this interesting topic, I will do something different in a way that perhaps I can ask ladies first, Attorney Howie, si Attorney Chrissy for some closing remarks. Kahit mga less than 1 minute, and that closing remarks will be addressed to the Filipino people and at the same time to our Chief Executive. Ano po ba yung pwede nyong panawagan? Go ahead, ma'am. Sige. Para po sa mga biktima, ang importante po sa amin at maski sa mga abogado nila ay truth, katotohanan at accountability, pananagutan. Yun lang naman simple. Sa truth, di alamin natin, magkaroon ng investigasyon, kumanta na mga dapat kumanta. Accountability, magkaroon ng either kasuhan, sabi nga namin, baka naman akala nyo, gusto namin pakulong lahat, hindi. Kasuhan o pagkilala na yung polisiya ay mali, kaya dapat itama. Ultimately, ito po ay para wala nang maulit na ganitong klasing karumal-dumal na krimen na ang nangyari pa, yung mga dapat magprotekta sa atin ang pumatay sa taong bayan. Kaya yung criminals in uniform, yung sinasabi nilang PNP is the biggest syndicate, resound so strongly. Kaya para po sa mga biktima, kailangan ng pagbabago. Kaya sana kasama namin kayo, kakampi namin kayo sa paghahanap ng truth, accountability, and genuine change. Message to our President. Same. He has to be our partner in this journey because he speaks for the Filipino people. And if he doesn't look for truth and accountability and genuine change, iiwanan namin siya. Maiiwan siya sa ere. Kaya, in terms of politics, he knows what that means. Attorney Howie, iba naman ang tanong ko sa inyo. One message to our former president and as well as the other respondents who should be anticipating a warrant. And the second is a message to our current president. Go ahead, sir. Okay, doon sa mga akusado o doon sa mga bibigyan ng warrant, ang pakiusap ko lang if the time comes, please intindihin ang best interest ng ating bayan, which is yung sana mapayapang solusyon sa problema. Hindi solusyon na makipagmatigasan kasi ayaw natin na magkaroon ng injury or anumang anomalya na mangyari. So, let's have the process go through and peaceful process lang tayo. Sa presidente naman, ang request ko lang o kumbaga panawagan ko lang is consistency, no? This is the rule of law. We are both implementing it in our jurisdiction and also implementing in good faith our international obligations. So let us implement the rule of law consistently no matter who or whatever he or she is, di ba? So, walang kulay, walang mayaman, mahirap, pantay-pantay lang ang ating implementasyon. And on that note, that ends our episode on the agenda at Club Filipino. Salamat po, Attorney Howie. Salamat, Attorney Chrissy. Mabuhay po kayo.